Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na sabaan kaayo nga Bisaya. Ay ito na kabibig ang mga Bisaya, mao ni atong istoryahan karong gabi una. Pero adlaw, grabe ha. After na nag-announce si BP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028, niyanig ni VP Sara ang buong mundo. Yes, kabibig. Hindi lang ang mga tao, hindi lang yung mga chismosang palaka, hindi lang yung mga supporters na sobrang pumalakpak, yung iba umiiyak at sa sobrang tuwa na really VP Sara is running for presidency sa 2028. Ito na ha, niyanig ni VP Sara ang stock market. Niyanig as in super tumaas, sumiririt. Sabi sa pa, nisirit kuno ang kuan. Nisulbong ba ang stock market after nag-announce si BP Sara. So it means business is really believing. Businessman at ang business sectors believe na kaya ni VP Sara pamunuan ang Pilipinas. Naku, pati mga manok nagsigaw na diri mga kabibig. So yung kabibig ha, VP Sara niyanig ang stock market sa buong mundo pagkatapos nag-announce na tatakbong presidente sa 2028. Grabe mga kabibig. Ay baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ang issue na ito, gawa-gawa ko naman ang chika-chika na ito. Hindi, ay. Pinost din ito ni Direk Daryl Yap. Yes, mga kabibig. Pinost niya at meron siyang picture, kita talaga kung anong nangyari sa stock market. Tumaas kabibig. Naku. Si VP Sara na ba ang solusyon? Sabi ni Senator Amy Marcos, si VP Sara may dalang solusyon. Siya ang solusyon. O, tingnan mo kabibig, o. Pag-announce pa lang, agad sumiririt ang stock market. O, ito ha. I-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman gawa-gawa akong issue na to. I-share, like ang video na to, ha? I-like nyo, ha? Eto, kabibig, oh. Yan. Tingnan nyo, kabibig, oh. Biglang, di ba? Announcement of Sara Duterte 2020. Oh, dito, ha? Ditong araw, this time, itong araw na to. Itong oras na ito. Ha? Announcement of Sara Duterte 2028. Yan. Biglang tumaas kabibig. Hindi na nag-down. Biglang tumaas. Pagka-announce ni Inday Sara Duterte ng kanyang presidential bid, alam ng bansa, alam ng mundo, matatapos na kayo mga hutangina yung, tingnan nyo kabibig, tumaas. Diba? Yung my color green, yan ang oras kung saan si BP Sara nang-announce na kanyang presidential bid. Yan, tingnan nyo ang PSEI. Tumaas. Ano ba naman yan? At sabi ni Direk Daryl Yap, tingnan nyo, sabi din ni Adrian Pascual, even the peso recovered midday. Ito pa. Ito lang ang ayaw ko, ha, peso 57.9 plus, gawin na lang 15. True. Meaning confidence is back once Sara is president. Soar high, our Queen of the South. Excited na akong gumala sa lansangan kasama aking asawa at mga anak hanggang madaling araw na walang takot at pangamba sa aming kaligtasan. Kasi mga kabibig, ibabalik daw di umano ang Tokhang 2.0. Hala, 2.0 na ang Tokhang. Iba na. Good sign. EOD volume has spoken. God save the Philippines. BP sa Philippine Stock Exchange Index. Tingnan mo, tumaas. Di ba? Chinese will invest LOL. Of course. Hindi lang ang Chinese. Hindi lang China. Pati malalaking business, tawag ito, giant business country, yung mga businessmen. Huwag nyo daw i-single out si Inday sa credit kung bakit lumakas bahagya ang stock market. Sabi ng Askal na Palasyo. Baka naman alam ng taga-stock market na namatay na yung yes, support VP Inday Sara. All the way. Umabot na nga sa ibang bansa. Ito na yung kamig ko. Ay, oo nga, no? VP Sara Tour. Allah. Naku po, yan na ang sinasabi natin. Correct, matutupad na yung sinasabi nyo, Direk Daryl Yap, na ubusin na yung mga hayop na iba talaga ang impact sa Duterte. So, the supporter here from Magandi Or City. Kahit late na ka na umuwi sa bahay kasi alam kong safe mo.
This is it. Yan kabibig ha. Kita nyo na ha, pinost siya ni Direk Daryl Yap at ang mga manok ay sumali sa ating happiness o palakpakan ang mga manok. This is it, makakabangon ulit. Bababa na naman ang presyo ng mga manok na pang ang pagkain ng mga manok. O tingnan nyo kabibig, sino bang mag-aakala yung ito, this time around or 10 o'clock, bumaba no? Biglang humarurot. Tingnan mo. At ay nako. Congratulations VP Sara Duterte, grabe. Yung pag-announce mo lang, yun na ang dahilan kung saan tumaas ang Philippine Stock Exchange Index. Ikaw na. And para bigyan pa ng more info regarding on this matter, meron ako nakita na video din kabibig sa business. Ito ha, makinig tayo ha. Okay. Banking Corporation. Good afternoon, Michael. Welcome to the show. Hi, good afternoon, Mr. Robert and TR viewers. Happy Lunar New Year. Now, Michael, how is the business community reacting to Vice President Sara Duterte's announcement today? So far, Mr. Robert, this is part of democracy. Everybody's, within the bounds of the law and the Constitution. So anybody who's qualified as stated by the law, they're free to do so as long as they follow the rules and the guidelines, say by COMELEC. So, of course, that's part of democracy. We celebrate, the world celebrates democracy. Well, especially the free world, they celebrate that. So whoever wins would be respected because that's the voice of the people. That's the will of the people, whoever wins. So, of course, it's too early to predict. That's the bottom line. Yes. Who's gonna win? So at Too least, early to say, but Michael, is it affecting the stock market now? well, maybe. Well, the stock market's up today, and it's among the highest in Among the highest since July 25. since That's July the 25. highest in nearly 7 Michael? months. Since July 2025, bumagsak ang stock market at pag-announce ni VP Sara, highest, biglang humarurot. Again ha, again. Pakinggan ulit natin ha, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko. Okay. Stock market's up today, and it's among the highest. So at Too least, early to say, but Michael, is it affecting the stock market now? well, maybe. Well, the stock market's up today, and it's among the highest in since July 25. That's the highest in nearly 7 Tingnan Michael? months. That of President Marcos when he first Michael? exposed the anomalous. There are many other. Michael, you're breaking up. 예전부터 SF Yun kabibig. Tumaas ang stock market. Tumaas talaga. Congratulations VP Sara Duterte, ikaw na. Ikaw na talaga dayo Pati ang stock market nagbow sa imuha day. Pati ang stock market believe na kayang-kaya mo day, di ba? Grabe, believe tayo kay VP Sara. Wala na talaga. Ikaw na ang hinihintay ng maraming Pilipino. Balikan natin ulit ha. Kasi gusto ko yung balikan yung ang ganda pakinggan. Okay. Okay, we'll get back to Michael after the short break. Okay, we'll get back to the conversation with Michael Ricafort regarding the announcement of Vice President Sara Duterte, who says she will run in 2028 as president. Now, Michael, many see Duterte as a front runner in 2028. Now, who do you think has a fighting chance to face off with her in 2028? Well, it's too early to tell, Mr. Robert, as of now, because anything goes. It's a little over 2 years until the campaign season. So, things could change. It's not an assurance. Whoever's gonna say who's popular now and
it's not really, it doesn't really follow, because there would be many other developments along the way. It would be a function also of the other candidates who are going to join and throw their hat in and contend for the highest position of the land. And you know, of course, the markets markets definitely prefer certainty. And whoever wins, it's really the governance standards, and good Yes. governance standards would really matter most, Mr. Rob. Now, do you think it's also too early to say that a Duterte candidacy will be backed by major business leaders or Yan business na, groups? ito na. Well, it's hard to say. Usually, well, sometimes even during the campaign season, well, there may be, not all of them are keen on broadcasting whoever's they will support, because you know, sometimes it's for their business interest to be kind of impartial and quiet about it. If there will be contributions, it's better not to be too, well, it should be under wraps as much as possible, and not because you know, not just here, but say in the US, in other countries. Sometimes it depends the dynamics. Sometimes some of in the business sector, they support. Well, sometimes it's a support towards one candidate. Sometimes it's multiple Yes. candidates. So you know, there are many variables involved. But you know, the key takeaway first, it should be free. It should be based on, of course, democracy is being celebrated. Whoever is chosen by the people, and of course. It's anybody's game. So it's based on what they put in, the effort that they put in, their plan. There you go, Kabibig. Narinig yun na ha. Grabe no? Grabe si VP Sara. Unbelievable. Pero totoo, di ba? Tumaas ang Philippine Stock Exchange Index natin. Grabe, VP Sara. O, panoorin ulit natin ha. Yung iba kasi hindi makapaniwala. Panoorin natin. Ay, eto. O, meron tayo sa doon. O, ito, makinig tayo ha. 25. That's the highest in like nearly 7. Too early to say, but Michael, is it affecting the stock market now? Well, maybe. Well, you know, the stock market is up today, and it's among the highest in like since July 25. That's See? It's the highest. That's public sentiment. It means approve the announcement of VP for declaring her intention to run the highest position. Ito. Sabihin na naman, malaki yan na tumaas ang stock market sa pamumuno ni Bangag. If this person wins, all of you who oppressed this woman will be in trouble. As a Davaoenyo, this woman is 3 times braver than her father. Believe me, mark my words, she will go after you. Those mga membro ng MPA sa Kongreso, the crocodiles in the Congress, and especially the Adictos Benedictos, so the current president, who made the people suffer. There are so many cases filed kung si VP Sara na ang makakaupo. Tapos agawin ng mga bayarang Bangag vloggers ang credit para sa amo nila. Nag-agree na din sa wakas, guys. It's time to buy. May pag-asa pa. Maybe people seeing hope from Sara Duterte. Maybe. Approval of the people, the declaration of VP Sara. Pag bumaba na Bangag ni Winaway Pronto magbago. Ay, kabi ang komento mga tao. Yan ang Duterte salita pa lang, ikot puwet na ang mga demonyo. Bakit kasi pinapatagal pa? Pwede naman kasi umupo na si Inday ngayon na. Ngayon pa lang, oh. Dahil kay BBM yan, makita yan sabihin anti-clear. Hirap na ang mga Bangag defender trolls. Another very hard punch na naman ang salaging sa mga langaw, di ba? O yun, kabibig ang komento ng ating mga netizen na grabe. In fairness kay VP Sara. As in, shocking. Sino bang makapagsabi na yan ang nangyari sa stock exchange na talagang shinare ni Direk Daryl Yap, di ba? Kung ako, proud ako, ay iboboto ko talaga si VP Sara kasi kung siya ay uupo, ako, lalong gaganda ang ekonomiya ng bansa. Magsibalikan na ang mga investors kasi wala nang adictos, wala nang korupsyon at natakot na ang mga kurakot ng mga politiko na mangurakot kasi alam nila nakamasid ang presidente ng bansa. So,
there's transparency and accountability na. Yung mga hinahanap ng mga kakamping na transparency and accountability sa mga proyekto ng Pilipinas ay ipapakita na yan ni VP Sara at sasampalin nila si VP sasampalin sila ni VP Sara. Mga bibig, no? Tingnan mo ka bibig, oh. Niyanig ang stock market, niyanig ang buong mundo. Grabe announcement pa lang ni VP Sara yan. Diba? Palakpakan natin si VP Sara. Uy, grabe, natuwa ako sa good news na ito. I don't know kung natuwa ba si Claire Castro. I don't know kung natuwa ba ang mga trolls, ang mga bashers ni VP Sara. Pero this is a kind of achievement. Sabi nga kanina, since July 2025, ngayon lang talaga tumaas ang stock market. Ang Philippine Stock Exchange Index natin, ngayon lang siya tumaas. Pagkatapos na nag-announce si VP Sara, hala, humarurot. Uy, tingnan mo nga kabibig. Oh, humarurot talaga. As in, support to the power of ADF niya. So, yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Congratulations, VP Sara. Nakita na namin na ikaw ang solusyon. Ikaw maging solusyon sa lugmok na ekonomiya ng ating bansa. Sabi ng iba, bakit sa 2028 pa? Ngayon na! Paupuin nyo na yan. Kung yan ang magbibigay kaginhawaan ng maraming Pilipinong gutom at walang trabaho, ipaupo na yan. Hindi. Patapusin muna natin si Pangulong Bongbong Marcos. Baka meron pang siyang magawa para solusyonan ang maraming problema ng bansa. Ay, naku kabibig. Nag-imbak-imbak na, nagpatong-patong na ang problema ng bansa. Ni isa, walang na solusyonan. Mahirap nga solusyonan ang flood control anomalies. Si BBM nga may kasamang kickback din doon. So, paano yung solusyonan kung kasali din siya? Kung sabi ng isang netizen, tama din ang netizen, no? Paano mo solusyonan kung ikaw ang main actor? Kung ikaw ang nag-orchestrate sa lahat? Hala ka. Ilan ba? 8 billion yung mga kickback? O, sabi yan, kung Congressman Erese, ni Tinio, ni Leandro Liveste, alam nila. May mga screenshot na mga messages. Alam nila. Uy, kaya nga sabi dito, kung yanig ni VP Sara ang stock market sa kanyang announcement pa lang, ipaupuin na yan. So yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for the day. Ano ang inyong komento? Ay mga Bisaya, diha, ready na ba mo sa 2028? I'm sure yung iba dyan, naggrupo-grupo na. Magrupo na takay. Si VP Sara mo dagan. Ato nang suportahan. O, mga OFW kasagaran ba dyan? Sige, di mo mabutan ba mo? Oy, alam niyo na mga OFW, solid yan. At mahal na si VP Sara. Diba? Yun lang ang bibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. VP Sara, are you ready to sit down? Ikaw ang presidente namin sa 2028. Bye everyone! See you next time!